Okay, so day 2 na po tayo ng impeachment ni VP Sara Duterte at for today po ang papag-usapan natin ay yung article tungkol sa alleged papaya plan daw po ni VP Sara sa buhay ni President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at former Speaker Martin Romualdez. So yung ibig sabihin po ng papaya ay yung plano na may gagawin ka sa buhay ng ibang tao. Pero hindi ko lang po siya masabi directly yung word na yon kasi yung last video ko po when I covered the same legal discussion ay na-restrict po or na-block kasi. And of course, as a content creator, napakahirap po or napakasakit pag na-block or na-restrict yung isang mong video. So iniiwasan ko po yun. Kaya nabuhay yung term na papaya. So I've discussed this previously pero kung bago po kayo, ay yun yung ibig sabihin pag papaya yung sinasabi ko. So hopefully po, gets na ninyo every time may sabihin akong word na papaya. Okay, so ngayon po, unang-unang explain ko talaga sa inyo is the interaction between the prosecution and defense lawyers with the witness. Kasi ang dami pong times na pinapa-identify ni Attorney Ligutan sa witness niya yung certain documents, certain USB. Tapos kine-question naman ng defense lawyer na hindi daw yun parehas dun sa copy nila kasi may certain markings daw na wala. And then nirule naman po yun nila Senator Escudero. So in summary po, explain ko yan sa inyo kung ano ba yung purpose sa mga ganong interactions kasi very repetitive po yun, diba? Baka nagtataka po kasi kayo. And then explain ko rin po kung ano ba talaga yung impeachable offense na gustong i-establish dito ng prosecution in relation dito sa NBI na to kasi papasok po yan or yung allegation po nila ay papasok daw po sa betrayal of public trust. So explain ko rin po sa inyo kung ano ba talaga yon. And then magdi-discuss na lang din po ako ng mga personal observations ko sa day 2 ng impeachment ni VP Sara Duterte. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan mga kasimor at yan po ang video natin for today. Okay, so for the facts of our case lang po, again, this is about the article of impeachment po tungkol dun sa alleged papaya plan ni VP Sara sa buhay ni PBBM, First Lady Lisa Marcos at former Speaker Martin Romualdez. At yung pinaka-basis po ng prosecution dito ay yung press conference na ginawa ni VP Sara nung gabi kung saan na cite in contempt po si Undersecretary Zulaika Lopez. Yung nandun po sila sa detention facility ng House of Representatives. Yun yung may sinabi siyang na may kinausap na daw siya na pag may mangyari sa kanya tapos yung may no joke na statement. And then aside from that po may isa pang press conference din si VP yung tungkol naman sa ulo ni PBBM because of the toxic relationship daw ay na-imagine niya daw yung certain action na ganun at yun din po yung pinakita dito ng prosecution and because of those ay nag-result yun to a filing of case. So ngayon gusto nila ipakita na impeachable offense na yung situation currently because of those statements and the eventual filing of the cases ng NBI. Okay, so yan lang po as to the facts of our case. Ngayon po sa first legal discussion natin is kung ano ba talaga yung purpose nitong pag-identify ng mga documents, mga USB at yung reason kung bakit nag-object pa ulit-ulit yung defense. So quick break lang mga kasimor, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully po you can like this video and mag-subscribe din sa YouTube channel ko kasi 100% free po yung YouTube subscription. Tapos kung gusto naman po ng behind the scenes /Maritesan sa Facebook naman po kayo mag-follow. And of course, salamat din po sa lahat ng nakasubscribe na. We have recently crossed po 464,000 subscribers sa YouTube. Konting-konti na lang po, mag 500,000 na tayo kaya hopefully po makonsider ninyo mag-subscribe. Okay, ngayon po tuloy tayo sa discussion. At yung sagot lang naman po dyan ay para po ma-preserve yung tinatawag na chain of custody nung document or nung evidence para po ma-preserve talaga yung integrity, yung authenticity ng document from the time na kinuha to siya ng witness na to up to the time na dineliver siya sa impeachment trial court. Kasi malay ba ng korte na baka pag-submit dun sa HOR tapos down the road may isang stage dun biglang may kumuha pala ng USB, inalter yung video. So pagdating dun sa impeachment trial court ngayon, sa Senate impeachment trial court, iba na pala yung contents from dun sa step 1. So kung mangyari po kasi yung ganun, of course, questionable na ngayon yung integrity ng evidence. So yung reason kaya pinapa-identify isa-isa yan ni Attorney Ligutan para mapakita niya clearly na from step 1 all the way until umabot sa Senate impeachment trial court ay na-preserve yung authenticity or yung genuineness nung evidence na yon na gusto nilang ipa-admit sa korte later on. And then yung sa side naman po ng defense, kung napansin niyo, paulit-ulit din po yung objections nila. Although
laging overruled ng judge ni Presiding Officer Escudero. So when you say overruled, hindi pinanigan yung objection ng defense nun. So yung objection ng defense basically ay kina-question nila na bakit may certain markings daw na wala previously. But yung in-argue naman ni Attorney Ligutan, despite that ay na-preserve pa rin daw yung full integrity ng evidence na yon. Okay, so yan lang naman po talaga yung purpose yan. Again, para lang mapakita sa korte na from step 1 all the way to the impeachment trial court, it is one and the same evidence pa rin at hindi nagkaroon ng any alteration. Okay, so overall po kung makikita nyo, madami talagang repetitive na mga nangyayari sa actual trial na hindi po talaga yan parang yung nasa mga TV series or sa movies na all the time puro lang arguments or debates. Hindi po yan ganon. Kasi meron din pong mga procedural aspect yung batas natin at kailangan yun kasi masunod din. Otherwise, posible ma-technical or ma-dismiss yung kaso pag mali-mali yung procedural matters na ginawa po ng lawyers. And in this case, hindi naman automatic madidismiss pero yung evidence pwede mapawalang bisa later on, meaning hindi ma-admit due to technical lapses. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Ngayon po, magbigay lang ako ng mga personal observations ko with regard itong first witness na pinresent po ng prosecution. Okay, so yung una kong masasabi dito is actually maganda yung pagka-present ni Attorney Ligutan dito sa prosecution witness nila. So take note ko po, sinabi ko lang maganda yung pagka-present niya. Hindi ko naman sinabing panalo na talaga sila kasi magkaiba po yun. Kaya ako po nasabing maganda because the way he presented the witness ay napakita talaga nila or na-explain niya ng maayos yung gusto nilang argument. Which is yung observation ko po, yung main argument nila dito is that despite the evidence na meron sila, yung dalawang press con ni VP Sara ay hindi sapat para ma-establish na may hinire talagang assassin si VP Sara, ay meron pa rin daw according to them impeachable offense which is betrayal of public trust kasi nag-result into filing of cases yung NBI because of those statements and actions ni VP Sara. And hindi po ako lang yung nagsasabi niya na kung panoorin niyo po yung part dito na nagka-question and answer sila ni Senator Risa. Si Senator Risa Hontiveros po yung nagtanong doon eh. Ang sinabi po niya na despite nga po hindi napakita na meron talagang hinire na assassin, paano siya magko-constitute as an impeachable offense. Tapos yun yung inexplain doon ni Attorney Ligutan na meron na daw krimen kasi yun nga po, nag-result into the filing of a case ng NBI against VP Sara. Pero ang gusto ko lang pong i-clarify dun sa statement ni Atty. Ligutan na yun kasi ang the way niya po in-explain kasi ay parang may krimen na talaga na ginawa si VP Sara. But we have to remember, the filing of cases po is different from an actual conviction in a criminal case. Diba? Kasi pag final pa lang yung case, that is still allegations or daw pa lang po na stage. In other words, wala pa rin po talagang determination kung whether or not guilty ang isang akusado. So kung ganun po, allegations pa lang, ang nananalo po dyan or ang magpe-prevail is the constitutional right to be presumed innocent. So yun lang yung mako-comment ko dun kasi the way i-present ni Atty. Ligutan parang may ginawa na talagang krimen si VP Sara. Therefore, may impeachable offense daw which is betrayal of public trust. Okay, but going back, i-summarize ko lang po yung klaro po. Number 1 ay hindi napakita na may hinire talagang assassin si VP Sara based on the statement po yun or the question ni Senator Risa Hontiveros. But please take note, pwede naman po yan pagbotohan pa ng senator judges later on depending na lang kung ano yung maging development ng case na to as to this legal issue. And then number 2, despite the position or explanation ng Atty. Ligutan, wala pa nga pong criminal act talaga na ginawa si VP Sara kasi filing of cases pa lang yung ginawa ng NBI. Okay? So ngayon, ang next question na lang natin, yung ganun ba, yung filing of cases or kailangan ba talaga magkaroon ng conviction para mag-constitute as betrayal of public trust na impeachable offense? Okay, so para po mas maintindihan ninyo, may ipapakita po akong case sa inyo para dito kasi ano din po yan, highly unusual yung ground na betrayal of public trust considering that is yung tinatawag nilang catch-all na impeachable offense na ground. So when you say catch-all kasi, yung pag wala ka nang mapasok na very specific ground, dun mo na lang siya ilalagay kasi posible pa rin siyang pumasok. Kasi pag tingnan nyo nga naman or pakinggan yung ground, it is very open to different kinds of interpretation kasi ang sinabi lang naman, betrayal of public trust. So pagka walang tiwala or pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Yan yung Tagalog niyan. But anyway po, going back, the case that I want to show you is Gonzales III, GR number 196231, September 4, 2012. So ipapakita ko lang po sa inyo dito yung relevant provision tungkol sa definition ng betrayal of public trust. So medyo mahaba po to.
And then, itong paragraph na to ang gusto kong ipakita sa inyo. The Constitutional Commission eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. In other words, acts that should constitute betrayal of public trust as to warrant removal from office may be less than criminal but must be attended by bad faith and of such gravity and seriousness as the grounds for impeachment. So ang una pong magandang i-take note talaga natin dito na pag betrayal of public trust ang pinapag-usapan, hindi naman kailangan na may criminal act talaga na ginawa, 'di ba? Kasi acts which are just short of being criminal. So hindi po kailangan. Pero ang kailangan dapat may grabing, in summary po, may grabe kang ginawang something mali pero hindi siya criminal. Yun yung parang easiest way to explain it. So kung makita nyo, di ba? Gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence. Kung makita nga po nyo, yung term na ginamit dito is tyrannical pero yung point, abuse of power. So very severe na pag-abuse ng kapangyarihan. Favoritism, negligence of duty, gross exercise of discretionary powers. Basta in simple terms nga po, grabing pang-aabuso ng kapangyarihan as an impeachable officer. And again, it does not have to amount to a crime. So ito po yung first case na ipapakita ko. Before ko pa explain, ipakita ko lang muna sa inyo yung elements po talaga kung what constitutes betrayal of public trust. And then next po, pupunta naman tayo dito. So this case po is the Duterte versus HOR case, yung 2025 kung saan na declare as null and void yung 2025 impeachment against VP Sara. And then yung relevant provision lang po natin dito is itong number 6. The basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave amounting to the crimes described in or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. So dito po sa Duterte case, mas in-emphasize na yung betrayal of public trust dapat mag-relate din sa office ng impeachable officer. So yung office ni VP Sara is the office of the Vice President. So ngayon, ang issue talaga dito is yung statements ba, yung dalawang statements si VP Sara, yung press conferences niya yung tungkol dun sa ulo ni BBM because of the toxic relationship at yung pagkausap daw niya sa isang tao kung may mangyari sa kanya, considered ba yun siya na something so severe na dahil doon nawala ngayon yung majority ng tiwala ng taong bayan kay VP Sara? Kasi kung makita nyo dito, in-emphasize talaga na for the President and Vice President, dapat din talaga meron tong betrayal of public trust given by the majority of the electorate. So yung una ko pong masasabi dyan, although hindi naman ito yung pinaka-basis lang, pero I believe it can be used as an argument, is titingnan yung trust ratings ngayon sa base sa survey ni VP Sara. So kung makita natin sa surveys ngayon, mataas pa naman po yung trust rating ni VP Sara. So in other words, despite those actions or statements ni VP Sara po, ay pwede pa i-argue ng defense dito na hindi nagkaroon ng betrayal of public trust kasi may tiwala pa rin yung public sa kanya despite sa mga actions na yon. And then yung isa pa po na gusto ko lang din i-point out dito, kailangan din kasi may bad faith when you will commit something in relation to itong betrayal of public trust. Kasi dapat nga siya, diba, it is a severe, a tyrannical, or a grabing pang-aabuso po talaga ng kapangyarihan in relation to the office of the Vice President. So yung ganun ba, pwede ba yun makorelate na yung ganung statements is a tyrannical abuse of the office of the Vice President? So, kung ako po ang tatanungin nyo, it can be argued na hindi. Kasi dun sa unang press conference niya yung tungkol sa ulo because of the toxic relationship, tumatawa naman po siya dun, diba? Tapos tumatawa rin yung observers. So, kung dun pa lang po, pwede na yun i-argue ng defense na nagjo-joke lang si VP Sara when she's uttered those words. Tapos, regarding naman po dun sa second statement niya, yung alleged pagkausap niya ng isang tao na kung may mangyari sa kanya, pwede rin kasi masabi na kaya yun na-utter ni VP Sara was because of the circumstances prior kung bakit sila umabot sa stage na yun. Kasi yun yung nagkaroon ng hearing, diba, sa House of Representatives, tapos sinight in contempt si Yusek Zulaika Lopez, tapos nagkaroon nung biglang gusto ipalipat si Yusek Lopez dun sa detention facility or sa kulungan po from the detention facility lang ng House of Representatives. So in other words, yung point ko po, medyo parang na rin po ba, mainit na yung ulo talaga ni VP Sara nun. And in criminal case kasi, pag hindi ka na nakaisip ng maayos, ay pwede yun ma-argue na walang mental or walang criminal intent on the mind of the accused in that situation. But anyway, going back to my main point here,
is kung ganun yung reason bakit umabot sa ganung situation kaya na-utter yun ni VP Sara yung words na yun, plus the mere fact na yung question sa kanya was about her security, pwede rin i-argue yun ng defense na wala naman siyang bad faith when she uttered those words, 'di ba? Kasi it is a security concern, plus the mere fact na it can also be argued nga na hindi naman yun siya grave threats like what I explained in my other video. So overall, kung ako po tatanungin, may argument talaga yung defense na wala pang betrayal of public trust. But of course, this will mainly defend pa rin po sa senator judges kung for them, serious na ba yun or so severe na violate or na betray ni VP Sara yung tiwala ng majority of the electorate. So ano rin po talaga itong betrayal of public trust, medyo yun nga po catch-all ground to siya, so it really depends on how it will be explained and argued by the parties kasi more on ano to parang appealing to the emotions na impeachable offense kung ako po tatanungin ninyo. Kasi wala pong specific elements talaga yan, pero ito lang yung binigay dyan na guide ng ating Supreme Court regarding that. But yung common denominator lang na elements yan, it must be related to the office and it must be so severe. Dito nga, di ba, tyrannical abuse pa yung ginamit na term na dahil nga doon nawala yung tiwala ng taong bayan sa impeachable officer. Okay, so yan lang po ang masabi ko as to this issue. Huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe at kung gusto niyo po mapanood yung first day ng impeachment ni VP Sara, dito niyo po yan mapapanood sa video na to. And until next time, see you all po. Bye-bye!